Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Si Attorney Alon at ang mga lihim na malapit ng mabunyag. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Sa kwentong ito, ang mga pangunahing tauhan ay nahaharap sa mga pagsubok at hidwaan na nagmumula sa mga lihim at masalimuot na relasyon. Si Attorney Alon ay dismayado sa nangyari kay Sabrina na nailigtas mula sa bingit ng kamatayan. Ang kanyang mga masamang balak laban kay Sabrina ay hindi nagtagumpay. At dahil dito, nalalagay sa panganib ang mga lihim na kanyang tinatago. Ang hindi pagbabayad niya sa kanyang mga tauhan na si Paco at Vivian ay nagdulot ng galit kay Patricia na nagiging sanhi ng hidwaan sa kanilang relasyon. Galit na galit si Patricia kay Attorney Alon dahil hindi marunong tumupad sa usapan si Attorney Alon. Gaya na lang nang bigla ang pag-utos nito kay Paco at Vivian upang tapusin ang buhay ni Sabrina. Ngunit pagkatapos ng serbisyo, hinayaan na lang ni Attorney Alon na hindi bayaran si Paco at Vivian dahil ang dahilan ni Attorney Alon, hindi nagtagumpay ang ginawang plano ni Paco at Vivian kay Sabrina. Samantala, ang pamilya Matias ay naguguluhan sa insidente kay Sabrina. Pareho silang may hinala na si Attorney Alon ang may kinalaman sa nangyari. Sa kanilang pag-uusap, nagpasya silang huwag magpadalos-dalos at maghintay na makakuha ng higit pang impormasyon. Si Lilet at Kurt ay patuloy na nag-iimbestiga upang mapatibay ang kanilang mga hinala. Umaasa na si Sabrina ang susi sa lahat ng katanungan. Ngunit kailan kaya magigising si Sabrina upang ilantad ang lahat ng lihim na tinatago ni Attorney Alon? Habang ang mga kaganapan ay umuusad, si Trixie ay nagiging mas mapanuri sa kanyang ina, si Patricia. Habang kausap ni Patricia si Attorney Alon, walang kamalay-malay si Patricia na naririnig na ng anak niyang si Trixie ang kanilang pinag-uusapan. Dahil galit na galit si Patricia kay Attorney Alon matapos malaman ni Patricia na hindi binayaran ni Attorney Alon ang kanyang tauhan na si Paco at si Vivian. Kaya naman si Patricia ang humarap kay Attorney Alon. Hindi alam ni Patricia na kanina pa siya pinapakinggan ni Trixie sa lahat ng pag-uusap nila ni Attorney Alon. Dahil sa mga narinig ni Trixie mula sa kanyang ina na si Patricia, tumibay ang kanyang pagdududa na si Patricia at Attorney Alon ay may kaugnayan. May koneksyon sila sa lahat ng mga masamang kaganapan na nangyayari sa kanilang buhay. Kaya naman nang hinarap ni Trixie ang kanyang ina upang itanong kung ano ba talaga ang koneksyon ni Attorney Alon at ng kanyang ina na si Patricia. Pilit nilulusutan ni Patricia ang kanyang anak na si Trixie upang hindi na ito magduda sa kanilang dalawa. Ngunit matalino si Trixie. Alam ni Trixie na may tinatago ang kanyang ina. Kaya nang kunin ni Trixie ang cellphone ng kanyang ina, tinignan muli ni Trixie kung sino ang kausap ng kanyang ina na si Patricia. Dito nagimbal si Trixie. Kitang-kita ni Trixie kung sino ang kausap nitong si Patricia. Nakita niya ang pangalan ni Attorney Alon. Dito na nga nagsimulang mas tumibay ang kanyang pagdududa. Ano ang relasyon ni Attorney Alon at Patricia? Bakit patuloy pa rin na nakikipagkomunikasyon si Patricia kay Attorney Alon? Sa paglipas ng mga araw, unti-unting lumalabas ang mga ebidensya na nag-uugnay kay Attorney Alon at Patricia.
isang larawan ang nadiskobri ni Kurt sa mga otoridad. Makikita sina Vivian, Paco at Patricia na nag-uusap sa isang lugar. Dito naisip ni Lilith na ang babae sa litrato ay ang kaibigan ni Patricia na si Vivian. Agad namang namukaan ni Kurt dahil mismong si Vivian at si Paco ang itinuturo sa ospital at kitang-kita sa CCTV na umatake mismo dito sa kwarto ni Sabrina at hinihinala na si Vivian at si Paco ang naglagay ng insulin sa dextrose nitong si Sabrina. Kaya naman ang lahat ng ebidensyang nakalap nila ay pinagkokonektan pilit ni Atty. Alon o nitong si Kurt at ni Lilith. Ang kanilang mga nakalap na ebidensya ay nagbigay diin sa kanilang mga hinala. Si Lilith ay nagtanong kung magkasabwat ba sina Patricia at Atty. Alon na nagdulot ng pag-aalinlangan sa kanyang isip. Ang banta kay Atty. Alon. Samantala, si Atty. Alon ay nahaharap sa banta mula kay Arsenal, isang malaki at maimpluwensyang tao na pinagkakautangan ni Atty. Alon. Ang pressure mula sa kanyang mga utang ay nagiging sanhi ng kanyang pag-aalala at pagkapagod. Si Eira, ang kanyang kasintahan, ay napapansin na ang mga pagbabago sa kanyang ugali at nagtanong kung may mga lihim siyang tinatago. Agad namang minanipula ni Atty. Alon si Eira upang mahututan muli ito ng pera. Kailangan niya ng pambayad kay Arsenal dahil nalalagay sa peligro ang buhay ni Atty. Alon. Kaya naman gagawa ng paraan si Atty. Alon upang makahingi muli ng pera mula kay Eira. Ginamit muli ni Atty. Alon ang kasal nilang dalawa at dito sinabi ni Atty. Alon na siya na muli ang bahala sa pagbabayad sa kanilang kasal. Ibigay lang daw ni Eira ang kailangang halaga para sa kasal nila. Hindi na alam ni Eira kung magtitiwala pa ba siya kay Atty. Alon dahil nang huli nilang ibinigay ni Eira ang halaga ng pera na kailangan sa kasal nila ay nadisgrasya lang di umano ito ni Atty. Alon. Pagsasama-sama ng mga piraso. Habang ang mga kaganapan ay patuloy na umuusad, ang mga lihim at koneksyon ay unti-unting lumalabas. Ang bawat tauhan ay may kanya-kanyang layunin at mga plano, at ang mga desisyon nila ay nagiging dahilan ng mas malalaking problema. Ang tanong ay sino ang makakaligtas sa mga pagsubok na ito, at ano ang mangyayari sa mga lihim na unti-unting nabubunyag. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilith Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.